Hello guys, welcome to my vlog. Ito po uli si Brother KJ Samparo, ang inyong kaibigan. At binabati ko po kayo ng isang sagana at maligayang bagong taon po sa ating lahat. Diyan sa Pilipinas at dito po sa UAE, wala pa pong alas 12. Sa 7 o'clock pa lang po. Medyo matagal pa, ilang oras pa hinihintay namin, no? Pero sa ganun pa man advance na po ang pagbati natin sa inyo dyan sa Pilipinas at isang masagana at mapayapang bagong taon po sa ating lahat. At welcome 2022. Naway maging mabuti at maging maayos po nawa lahat. Maging maayos nawa ang Pilipinas sa darating na panahon yun at sa mga darating pang panahon. At sa darating pong eleksyon sa Mayo, kung sino po ang papalaring umupo sa atin sa bilang presidente at vice president sa Malacanang, naway mas maging maayos po nawa ang takbo ng ating bansa. Sa ngayon po, sa Ruby po namamayagpag po si BBM, no? Talagang napakalaki ng lamang, no? BBM at Inday Sara. Sa positibong pananaw po malamang na. Marami nga po mga komento na napapanood po sa YouTube. Sa YouTube, talagang marami pong komento na mga positibo na po talaga na BBM Sara. At harinawa na maging mapapatuloy po at magdediretso po siya. At kung dumating man ang panahon na yun, nawa maging maayos po ang lahat. Suportahan po natin ang kanyang plataforma, supportan po natin ang kanyang gobyerno para sa ganun po, maging maayos po ang takbo ng ating bansa at hindi po maulit yung nakaraang mga panahon na halos 30 years na paulit-ulit na lang po sinasabi na ang Pilipinas ay napag-iwanan. Kaya nga po, sabi nga po ni BBM sa kanyang political ads, bangon bayan muli. Talaga napaganda po na positibo, bangon. Kasi kung babangon pa lang parang baka pwede po matulog. Ayun po talagang bangon, direct. Bangon, bayan, muli. BBM. At nandun po sa kanyang political ads, nandun po yung iba't iba niyang plataforma. Trabaho, marami pang agrikultura, edukasyon, infrastructure, nandun po lahat. Naway sa positibong pananaw magdire-diretso po yan at sa palagay ko naman po at sa palagay ko sa aking pananaw magiging maayos po yan dahil ang kanyang gobyerno ina-accept po yung pagbabago lahat, yung pagkakaisa. Sabihin ko baka kung ikaw katunggali sa politika, bakit entertain ka pa ni BBM sa kanyang gobyerno kung dumating ang panahon na yon? Kasi mas maganda po kung talagang sama-sama po tayo at magtutulungan bilang isang Pilipino at bilang isang nasyon, isang bansa, ipakita po natin sa buong mundo na hindi tayo watak-watak, kundi buo po tayo bilang Pilipino, bilang isang bansa, at rin po natin at palakasin po natin ang ating bansang Pilipinas. At hindi lang po yan para sa politika, ayan po para sa sambayan ng Pilipino at sa mga susunod pa pong lahi, susunod pa pong ating mga henerasyon bilang Pilipino. Kaya mas maganda po kung maiangat po natin ang bayan po natin, pagtulungan po natin kung pala rin po ang dalawang ito, si BBM, ang ating buting senador, at Mayor Inday Sara Duterte. Sa mas nakarayang Pilipino binibigyan na po nila, pinapakita na po sa mga survey kung ano ang boses ng Pilipino, kung ano ang gusto ng Pilipino, kundi po ang tunay na pagbabago ayon na po sa mga dati pang pamumuno at nagsawa na ika nga po napagbigyan na po sila lahat. Kaya ito na po muli kung halimbawa ito ay boses ng Pilipino at boses na nakarami, ibinabalik po nila muli ang Galawang Marcos o ang gobyernong Marcos, no? Ang gobyernong Marcos sa Malacanang, ibinabalik po uli ng Pilipino. Nakikita na po sa mga survey, positibo ang pananaw po natin dyan na maaaring mangyari po yan by
May 2022 po. Malaman po natin inawa at nawa halinawa. Inshallah na maging maayos po lahat ang takbo ng gobyerno. Ang 2022 naway maging maayos po sa atin ang mga taong yun. Ipanalangin po natin at maging mapayapa po lahat at maging maayos po ang gobyerno natin sa darating na mga panahon. Ito po, hindi lang po yan kay Bongbong Marcos, kundi po gagawin po niya yan para po sa bayan ng Pilipino at gagawin po yan para po sa darating pang henerasyon ng mga Pilipino. Kaya nawa po sa darating sa ating po lahat, magkaisa po tayo sa pananaw, magkaisa po tayo sa pagluklok sa tunay na pagbabago, sa positibong pananaw, sa positibong pamamaraan na ibibigay po ni BBM at ni Inday Sara sa ating bansang Pilipinas. Isa po napakaganda na pangitain po ang nangyari po ngayon dahil po nakikita mo sa mga surveys 50% mahigit. Nakaraan is 53-54%, no? Sa mga survey nakikita po natin at ang ibang mga kalaban lalo pong bumaba yata sa mga survey na nakita natin. Ayun po, ipahiwatig po yan. Paramdam po yun ng mga Pilipino, ng nakaraming Pilipino, kung ano po talaga ang kagustuhan nila ngayon. Kaya sana po, kung dumating ang panahon na yon, magkaisa lang po tayo muli at magtulungan na lang po tayo. Hayaan po natin muna ang gobyerno ng Marcos muli o si Inday Sara at Bongbong Marcos muna sa ating bansa, no? Hayaan mo silang dalawa. At tingin po natin maganda po yung tandem nila. Luzon at Visaya, nagsama sila at Mindanao. Kung anong nakarag, anong galawan ng dalawang yan, mapagkaisa tayo. Ika nga, salubong yan sa gitna. Dulo, magkasalubong sa gitna. Napakaganda po ng tandem. Natawa na tingin ko po magiging maayos yan sa lahat ng aspeto ng politika agenda ng dalawang tandem nito ng unity team ni BBM at ni Inday Sara. Kaya harinawa mga kapatid, inshallah dumating po ang panahon na yon na pinakahintay ng napakaraming Pilipino sa ating bayan dito po sa UAE, sa ating mga kapwa OFW na tutulan po talaga maraming sakripisyo ng mga OFW para lang maibsan yung sasabi nga po yung mabagal o mahirap na buhay sa Pilipinas, pero nagtiyaga po, ipakita po ng Pilipino kung ano ang kalidad ng Pilipino pagdating po sa larangan ng trabaho dito sa ibang bansa. Kalidad po ang pinakita ng mga Pilipino. Kaya nawa, ang kalidad na yon, yung mga talento na yun ng mga Pilipino, nawa, madala po uli natin sa ating bansa. Kung pala rin po ang ating buting senador na makaupo at ibalik po sa Malacanang at maging maayos po ang ating gobyerno at maging maayos po lahat para sa sambayan ng Pilipino. Marami rin pong OFW na gusto rin umuwi. No? Marami rin po dahil talaga hirap din po sa abroad. Kaya na po ngayon, gaya po itong sistema ng panahon, yung mga special occasion, Pasko, sabi nga nila, bagong taon hiwa-hiwala yung mga magkakapamilya, nagkakahiwalay. Mabuti may chat. Nung araw, wala pa mga chat-chat, wala pa mga video call, kundi puro sulat lang, no? Kaya medyo magandang technology yung content. Medyo maganda yung technology. Pero iba pa rin yung tagang magkasama. Kaya mga katoto, mga kapatid, no? Ipanalangin po na lang natin sa darating 2022 at sa akin, binabati ko po kayo ng isang masagana at maligayang bagong taon po sa ating lahat. At ako rin po ay lalabas din po ngayon at magka-celebrate po din po ng New Year, no? Kaya siguro sa labas kahit mag-isa, at least matingnan lang yung
labas ng UAE. Makakita ng mga kabayan na yan. Kung sino makakita, mga magkabatian lang, masin na po tayo ron na mabati rin ibang mga kabayan po natin. At hindi lang po natin na kasama ibang mga kaibigan. Kanya-kanya pong busy yan. Kanya-kanya po silang busy ngayon sa ating mga kanya-kanyang bahay, kanya-kanyang tirahan. Kaya ito muna po ang vlog po natin ngayon, isang pagbati at isang masaganang bagong taon po sa ating lahat, sa ating bansang Pilipinas at sa atin na rin, buting senador BBM at Inday Sara Duterte, isang masagana at mapayapa at manibag at prosperous New Year. Kaya minsan po nakamiss lang ako, no? Na-excite lang po kasi malapit ng botohan. Ilang buwan na lang. At makikita na po natin yung boses ng sambayanang Pilipino na naudlot na minsan naudlot nawa itong darating na Mayo, ipagkalob na po yan, huwag na pong galawin. Huwag na pong galawin yan. Anyan na, kitang-kita na po natin lahat. Kaya para po sa atin lahat, isang mapayapa at mapagpalang gabi at mapagpalang bagong taon po sa ating lahat. At pumuli ang inyong kapatid at pumuli si Brother Kirig de Samparo, nagsasabi sa inyo ng isang masaganang bagong taon sa lahat. Shalom.